Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 9. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" At sinabi niya, "Sino ka baga, Panginoon?" At sinabi niya, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin." At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapwat walang nakikitang sino man. At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman, at kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Ngayon ngay may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, "Ananias." At sinabi niya, "Narito ako, Panginoon." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magtindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na Matwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin." At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, "Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan." Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan." At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon, sa makatwid bagay si Jesus, sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo." At pagdakay, nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kanyang paningin, at siya'y nagtindig, at siya'y binautismuhan. At siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nasa Damasco. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. At ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha at nangagsabi,
Hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito? At sa ganitong nasa ay naparito siya upang sila'y dalhing gapos sa harap ng mga pangulong saserdote. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. At nang maganap ang maraming mga araw, ay nangalsanggunian ang mga Hudyo upang siya'y patayin. Datapwat na pagtalastas ni Saulo ang kanilang banta at kanilang binantayan naman ang mga pintuang daan sa araw at gabi upang siya'y kanilang patayin. Ngunit kinuha siya sa gabi ng kanyang mga alagad at siya'y ibinaba sa kuta na siya'y inihugos na nasa isang balaong. At nang siya'y dumating sa Jerusalem, ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad, at silang lahat ay nangatakot sa kanya, sa di paniniwala na siya'y alagad. Datapwat kinuha siya ni Bernabe, at siya'y iniharap sa mga apostol, at sa kanila'y isinaysay kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon, at kinausap siya, at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. At siya'y kasama-sama nila na pumapasok at lumalabas sa Jerusalem, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Datapwat, pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. At nang maalaman ito ng mga kapatid, ay inihatid nila siya sa Cesarea at siya'y sinugo nila sa Tarso. Sa gayoy, nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhasa'y pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. At nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siya'y naparoon naman sa mga banal na nangananahan sa Lida. At dooy natagpuan niya ang isang lalaki na nagngangalang Eneas, na 8 taong sumasabanig sapagkat siya'y lumpo. At sinabi sa kanya ni Pedro, Eneas, pinagagaling ka ni Jesucristo. Magtindig ka at husayin mo ang iyong higaan. At pagtakay, nagtindig siya. At siya'y nakita ng lahat ng mga nangananahan sa Lida at sa Sarona, at sila'y nagbalik loob sa Panginoon. Ngayon ay may isang alagad sa Joppe na nagngangalang Tabita, na ang kahulugay Dorcas. Ang babaeng ito'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkaawang gawa sa kanyang ginagawa. At nangyari ng mga araw na yaon na siya'y nagkasakit at namatay, at nang siya'y mahugasan na nila, ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. At sapagkat malapit ang Lida sa Joppe, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naroroon, ay nagsugo sa kanya ng 2 katao na ipinamamanhik sa kanya, huwag kang magliwat ng pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila, at pagdating niya ay inihatid nila sa silid sa itaas, at siya'y niligid ng lahat ng mga babaeng baon na nagsisitangis, at ipinakikita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Datapwat pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin. At pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabita, magbangon ka. At iminulat niya ang kanyang mga mata. At nang makita niya si Pedro, ay naupo siya. At iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay, at siya'y itinindig, at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao, at siya'y iniharap niyang buhay. At ito'y nabansag sa buong Joppe, at marami ang mga nagsisampalataya sa Panginoon. At nangyari na siya'y nanahang maraming mga araw sa Joppe, na kasama ni Simong mangluluto ng balat.